Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Isinusulong ng Trade Union Congress of the Philippines Party List Representative Raymond Democrito Mendoza na maaprubahan ang mungkahing 50% discount sa train fare ng mga minimum wage earners. Nananawagan si Mendoza sa Department of Transportation na tulungang bawasan ang gastusin ng mga empleyadong may low-income salary. Ayon sa kinatawan, huwag hayaan na ang kakarampot na sahod ng mga manggagawa ay maisakripisyo para makapunta at makabalik lang sa trabaho, na dapat sana mailaan pa sa pagkain at pangunahing pangangailangan. Ilang mga opisyal at grupo ang patuloy na nagpapabatid ng kanilang suporta para sa documentary film patungkol sa WPS sa pamamagitan ng pagkasa ng block screening sa ilang piling sinehan sa bansa. Narito ang ulat ni Princess Castro. Patuloy ang laban ng sambayanang Pilipino para sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea o WPS. Ito ay dahil hindi lamang natatapos ang laban sa pagprotekta ng mga sundalo at uniform personnel sa teritoryo ng Pilipinas, kundi patuloy itong pinaliliyab ng naratibo at suporta ng industriya ng pelikula upang ipabatid ang mahalagang mensaheng dapat na malaman ng bawat Pilipino. Ilang mga grupo at opisyal ng gobyerno ang patuloy na nagsasagawa ng black screening para sa documentary film na Food Delivery Fresh from the West Philippine Sea. Ilan sa mga nagkasa ng black screening upang magpabatid ng suporta sa pelikula ay sina Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, Quezon City Mayor Joy Belmonte, Philippine Air Force at Philippine Coast Guard. Ang documentary film na ito ay salamin ng isang tunay na kaganapan at epekto na hindi batid ng karamihan tungkol sa WPS. At dahil isa itong banta sa fake news at pagpigil sa paglaganap ng katotohanan, ilang mga bansa ang tinanggihan itong ipalabas. Sinabi ni Dr. Jose Antonio Goitia, Chairman Emeritus ng 4 na makabayan at sibikong grupo, na sa pagharang ng China sa palabas na ito, makikita ang katotohanang kinakatakutan nila dahil inilalantad nito ang mga bagay na ayaw nilang makita ng mundo, gaya na lamang ng pang-aabuso na ginagawa ng kanilang Coast Guard sa ating mga mangingisda. Para kay Dr. Goitia, ang food delivery ay hindi lang basta pelikula, kundi pinapakita nito ang mga totoong tao na nawawala ng kabuhayan at dangal. Ayon pa kay Goitia, malinaw ang desisyon ng Hague Tribunal noong 2016 na atin ang WPS. Kaugnay nito ay kamakailang kinondena ni Defense Secretary Gibo Chodoro ang patuloy na pananakot ng China sa Ayungin Shoal, kung saan ginpit ang BRP Sierra Madre at ating mga sundalo gamit ang kanilang Coast Guard, militia at mga armas. Gayunpaman, hindi natinag sa paninindigan ng ating mga tropa at Coast Guard na ipagtanggol ang teritoryo ng bansa. Patuloy rin sa paninindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi kailanman isusuko ng bansa ang karapatan nito sa WPS. Samantala, ang naturang pelikula ay sigaw para sa dignidad, laban para sa katarungan at katotohanan. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Aprobado na sa 22 ospital, butika at medical suppliers ang inisyong Guarantee Letters o GL ng Department of Social Welfare and Development o DSWD nitong August 24. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sa pamamagitan ng mga GLs na ito ay matutulungan ang mga pasyenteng walang kakayahang magbayad ng gastusin sa ospital. Batay sa DSWD, ang mga katuwang na ospital ay Allied Care Experts Medical Center sa Mandaluyong at Valenzuela, gayon din sa Asian Hospital and Medical Center, Commonwealth Hospital, Manila Doctors Hospital, Medical Manila Center, Philippine Children's Medical Center at Philippine Orthopedic Center. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng HFMD sa bansa ngayong taon, 7 beses na mas mataas kumpara noong 2024.
50% off train fare para sa minimum wage earners isinusulong. PBBM tinuligsa ang 264 million peso rock shed project bunsod ng kawalan ng maayos na istruktura. Ilang grupo nagtipon sa China Embassy alinsunod sa patuloy na paglaban sa West Philippine Sea ngayong Heroes Day. Alex Yala nakamit ang first major win sa main draw ng US Open. Emma Marie Tiglao ng Pampanga kinoronahang Miss Grand International Philippines 2025. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang Newsful.